Yun. Yun. Pagkasama nila sa kolehiyo, nakapag-ubuang kurso ng komersyo. Naging kami sa isa't isa hanggang matuloy ko sa pagkakano. Pagka-graduate namin, hindi na kami nakapagtigis na dimasa. Sapagat kami kapwa sa mga katoliko, ay humarap kami sa tambahan sa simbahan Romano. Naging maligaya na ang pagsasama sa pasigulan ng buhay mag-asawa. Naimbiyang ko sa isang bako, sila naman ay sa bahay na magkasikaso sa aming tahanan. Lumipas ang 2 taon, hindi pa kami pinagkakalokohan ng buong. Gayun pa man, nanatili pa rin ang aming kaligayahan bilang mag-asawa. Sa isang pagkakataon, natalo kami nilawan sa isang evangelistic service. Nahimwa kami mga puso at kapwa kami tumanggap sa Panginoon bilang pinapagligtas. Lalo na yung maligaya namin pagsasama ni Laura. Naging kami sa mga gawain Kristiyano. Paglipas ng panahon, nagawa ko ang pagtawag ng Diyos sa akin upang maglingkod sa Kanya bilang isang evangelista. Nagpili ako sa aking gawain sa bako. Pinagkakasya namin ni Laura sa aming kabuhayan ang ibigay ng aming mga magulang at ang mga nag-opening ng mga banal. Napansin ko na hindi na nasisiyahan ng aking asawa sa gawang uri ng buhay. Lalo pag nagbalumpay sa kanya, madalas kong pagkawala sa bahay, sapagkat ako'y naglilingkod sa malalayong lugar na hindi ko man siya lagi na nakasama. Isang araw, pag-uwi ko mula sa pangangaral na isang linggo sa malayong bayan, nadatnan ko ang aming tahanan ng kandalang pinto. Inaasahan ko madatnan sila na upang may isang manlamang ng kunti ng aming pagod. Ngunit ako'y nabigo. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Sumalubong sa akin ang aming pusa ng pinaguto. Naisip ko na mga ilang araw na wala ang aking may bahay sa aming tahanan. Binuksan ko ang aming aparador. Wala ang kanyang madami at ang mga kanyang pagkasangkapan. Hinintay ko siya sa maghapon at buong magdamag. Hindi siya dumating. Hinanap ko siya sa aming mga pagkanak, ngunit ako'y bigo. Naghintay pa ako ng 2 linggo at hindi pa rin siya dumating. Dahil sa malaking pasanin sa pangaral ng Ebanghelyo na naghihintay sa akin, napilitan akong umalis sa aming tahanan na may luha ang puso. Dumalayan mo sa Panginoon, huwag mong pabayaan si Laura. Lumipas ang 1 taon, napalitaan ko na lamang na ang aking mahal na si Laura ay sumama sa lalaking lumiligaw sa kanya nang kami nag-aaral sa kolehiyo. Madaling lumipas ang 15 taon, nagbalik-balik si Laura sa iba't ibang kamay ng mga lalaki. Tinuri ko ang isang panaginip na lamang ang aking kabiguhan kay Laura. Isang gabi pagkatapos ng pagbibigay ko ng mensahe sa isang kapilya ay nagkaroon ng altar call. Marami ang nagpuntahan sa altar. Nilapitan kong isa-isa ang mga kaluhod na pinapayuhan, hanapin pa sila ng Diyos. Napansin ko ang isang babae na humabigbol sa pagtangis. Hindi nagkawali ang aking kaisipan at iyakuha na siya sinawa. Nilapitan ko siya. Binatong ko ang aming kamay sa kanyang kamay. Sinabi ko, Laura ko pala. Ginawa niya na may pili ng aming kamay na huwag-ibigin ng patawag. Arnold, tawag mo ako, tawag mo ako. Sinabi ko sa kanya, sa Diyos ka humili ng kapatawaran, Laura. Pagkatapos ng servisyo, nag-usap kami ng aming asawa. Nadama kong mahal pa rin siya. Mahalaga ang kanyang kaluluwa. Siya lamang babaeng pinahalbo ng tapat. Dumating sa isip ko ang muli namin gawin at tunaw na ang tagpo na kung saan ko na kami ang mahalaga ng oo na siya pasimula ng aming matamis na pagmamahalan. Ito'y sa aming kolehiyo sa Metro Manila. Pupunta kami roon sa isang banig ng gagawin sa gabong araw at oras. Ako ang unang dumating sa kolehiyo ng mga ilang sandali.
tumawa sa isang bintana. Huminto ang isang taxi sa harapan ng eskwelahan. Umibig si Laura. Nagmamadaling lumakad patungo sa kolehiyo. Dumating ang isang humahagibig sa sasakyan at sinagasahan si Laura. Nakita ng aking dalawang mata. Ako'y napasigaw. Panginoon, mahawag ka. Tumakbo ako mabilis upang sa kuluhan ang asawa ko. Nakita ko, mas gagawin ang mukha. Nilagay ko ang kanyang lubhang katawan sa aking kandungan na wala na hininga. Sinabi ko sa aking loob,